bibigyan ng Pilipinas ng $2.5 billion o 140 billion pesos sa loob ng 5 taon upang mapalakas nila ang kanilang depensa. Ito ang panukalang batas bilang emergency assistance sa Pilipinas na isinumiti sa kanilang Senado ng 2 senador na sina Senator Bill Haggerty at Senator Tim Kaine. Ito ay iba sa annual assistance bilang foreign military grants ng Amerika sa Pilipinas, na tinatayang umaabot ng $200 million o 11 billion pesos bawat taon. Pinaniniwalaang agad na maipasa ang batas na ito, dahil wala ni isang senador ang kumukontra dito, at target nilang maumpisahan agad ito sa 2025 annual budget ng Amerika. Sa 140 billion pesos, ay napakaraming kagamitan ang pwedeng mabili ng Pilipinas, tulad ng inaasam-asam ng ating Army na HIMARS, na kayang bilhin hanggang 30 launchers plus mga rockets nito, o di kaya ay ibili ng isang battery ng Patriot Air Defense System, na isa sa hinahangaang air defense system ngayon, dahil sa mga matagumpay na pag-intercept nito sa mga deadliest hypersonic missile ng Russia sa Ukraine. Ngunit ang matunog na paglalaanan nito, ay ang pagbili ng hanggang 16 na bagong F-16 Vipers, kasama na ang full logistics supports and spare parts nito. Ang Japan at Amerika, ay nagkasundo na doblehin ang pagsisikap na matulungan ang Pilipinas, at pabilisin ito ang mga proseso ng pagtulong, sa parehong ekonomiya at pagpalakas ng depensa. Bilang bahagi ng classified info, ay walang binanggit kahit na isang specific na kagamitan, na ibibigay agad sa Pilipinas. Ganun pa man, siguradong nangunguna rito ang mga F-16 multi-role fighters, na maaring lingid sa ating kaalaman ay nag-umpisa na ang proseso, at malalaman na lang natin ito kapag naandyan na sa ating mga airbase. Bagamat ang Japan, ay inuumpisahan na ang proseso sa pagbigay ng radar system sa Pilipinas at patrol boats, ngunit di rin nila isinantabi ang pagbigay ng mas malaking warship sa Pilipinas, kung tuluyan ng maluwagan ang kanilang batas. Ang Amerika at Japan, ay nangangako rin ng matibay na plano, para sa pagpalakas ng ekonomiya ng Pilipinas, sa pamamagitan ng pag-transfer ng technology at pag-invest sa nuclear energy na magpapamura sa kuryente ng bansa, pag-invest sa infrastructure tulad ng mga railways at kalsada, lalo na ang microchip and electronics technology manufacturing, na magpapaangat sa self-reliance defense posture ng ating militar, at paglikha ng mga trabaho.